Paano ba? 8 tips para mas lalo kang mahalin ng asawa mo at iwas stress sa relasyon ninyong dalawa. Tip number 1, bigyan ng atensyon ang kanyang mga pangangailangan. Mahalaga na maging sensitive sa mga pangangailangan ng iyong asawa, lalo na sa emotional needs niya. Maging mapagbigay at magpakita ng malasakit at pagkalinga sa kanya. Minsan kasi sa tagal nyo ng mag-asawa, parang feeling nyo, kilalang kilala nyo na siya, you also take them for granted. Yun pala, no? Masyado ka nakafocus sa trabaho mo, sa mga anak nyo, sa mga ibang bagay, nakakalimutan mo ng alagaan din yung partner mo and to dedicate quality time with him or her. Ito ay magpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal na hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay. So, alam ko naman na dahil ka nagtatrabaho ng maigi ay para makapagbigay ng magandang buhay para sa asawa at mga anak mo. But at the same time, hindi nabibili ng pera ang kasiyahan, ang feeling ng spark, no? Siyempre, panandalian, baka matuwa si Mrs. Pero if most of the time, hindi na kayo nag-uusap dahil sa sobrang busy mo, baka mawala din or mag-fade ang pagtingin niya sa'yo. So, number 1, bigyan ng atensyon ang kanyang mga pangangailangan. Posible ang pangangailangan niya ay oras with you, quality time, o di kaya words of affirmation or papuri, or di kaya um, physical touch. Yun yung mga posibleng doon ka nagkukulang. Tip number 2, eto na nga, maglaan ng quality time. Iwasan ang pagkakaroon ng distansya sa isa't isa kasi doon lumalaki ang hidwaan ng mag-asawa. Maglaan ng quality time upang mas maging malapit ang inyong relasyon at mapalakas ang samahan ninyo. The longer you have been together, the more this is needed. Again, because baka mamaya, no, sobrang familiar nyo na sa isa't isa, lahat na lang ng conversation nyo tungkol sa mga practical na bagay, tungkol sa pagiging magulang, na wala na tuloy yung lambing ng relationship. And this is the time when usually nagsa-start maghanap or maging vulnerable sa pangangaliwa ang iyong partner. So to avoid this, invest in quality time and attention. Maaari itong simple lang na bonding activities tulad ng dinner date, movie marathon at iba pa. Yung activity itself doesn't matter. Ang importante is your undivided attention sa isa't isa. So wag magsama ng barkada during this date, wag din isama ang mga anak. So talagang kayong dalawa lang ng iyong asawa, hopefully no at least once a week para manatiling buhay ang flames of passion in your relationship. Tip number 3, magpakatotoo at magsabi ng totoo. Mahalaga na maging bukas sa iyong asawa at magsabi ng totoo, maging honest, even if you think she will not like the answer. Ito ay magpapakita ng respeto at pagtitiwala sa kanya that he or she is matured enough to listen to you without judgment. Kung may mga problema kayo sa relasyon ninyo, mag-usap at hanapan ng solusyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng hindi mapagkaintindihan. In fact, usually kaya naghihiwalay ang mga mag-asawa, it's because hindi na nila kinommunicate yung mga bagay na nakakapagpabagabag ng isip nila sa relasyon na yon or yung mga disappointments nila in that relationship. Kung naisabi lang sana nila sa kanilang partner, baka nagawan pa ng paraan ng partner nilang mag-adjust at dahil doon ay hindi nanlamig ang relationship. Tip number 4, magpakita ng pagpapahalaga sa iyong partner. Mahalaga na magpakita ng pagpapahalaga sa iyong asawa, hindi lamang sa mga malalaking okasyon tulad ng birthday at anniversary, which by the way, dapat hindi mo makakalimutan ang birthday at anniversary, mag-set ka ng alarm para dito. Dahil bare minimum ito for most women in a relationship. Okay, maliban dito, kailangan din meron ka ring mga simpleng bagay na binibigay as gift tulad ng compliments, maliliit na regalo, yung consistent small gestures, hindi lang one time, big time na big gestures.
Ito ay magpapakita sa kanya ng pagmamahal at pagpapahalaga mo sa kanya. Tip number 5, kailangan magkaisa kayo sa mga desisyon sa buhay. Sa bawat desisyon, mahalaga na magkaisa ang mag-asawa. Don't proceed if your partner is uncomfortable. Iwasan ang pagdedesisyon ng solo dahil maaaring magdulot ito ng mga hindi pagkakaintindihan at pagtatalo. Mas lalo pang lumalakas ang relasyon kapag magkasundo ang mag-asawa sa mga desisyon sa buhay. Tip number 5, magkaisa sa mga desisyon, lalong-lalo na when it comes to big life decisions, kunyari moving abroad, changing jobs, changing careers, di kaya anything related to your children. Talagang sensitibo ang mga desisyon na ito at dapat hindi lang iisa ang gumagawa ng desisyon. Tip number 6, magpahinga at mag-enjoy ng me time. Hindi lamang sa magkasama dapat mag-enjoy ang mag-asawa. Mahalaga rin ang pagpapahinga at pagkakaroon ng solo time upang maibalik ang kalagitnaan at mas magpakalma ang mga damdamin. Sa ganitong paraan, hindi maiisip ng iyong asawa na kailangan pa niyang maghanap ng iba pang kasama. So, kailangan, no, you have time together, but you also have time apart para your partner also has the opportunity to miss you. Okay? So, lalong-lalo na kung ang partner mo ay lalaki. Kasi ang mga lalaki, they're built differently from women. Pag stressed yan, ayaw nila ng ginugulo sila masyado. So, give them space to themselves, give them time for their hobbies, but also make sure na you spend time with the both of you, just focused on each other. Tip number 7, magpakita ng pagmamahal sa pamilya, lalong-lalo na sa pamilya niya. Mahalaga rin na nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at maging mabuting halimbawa sa mga anak. Sa ganitong paraan, maaaring lalong mas maging strong ang inyong relasyon dahil sa mga magandang samahan at alaala na makakapagpasaya sa inyong dalawa. Lalong-lalo na kung families, makapamilya ang iyong jowa or ang inyong asawa, no? Importante na you get along with his family as well or that he sees that you are trying. Tip number 8, magpakita ng appreciation at acknowledgement lalo na sa asawa mong babae. Hindi dapat nakakalimutan na magpakita ng appreciation at acknowledgement sa mga ginagawa ng iyong asawa. Even yung small mundane things na feeling nyo dapat lang ginagawa nila katulad ng paghihugas ng mga pinggan, pagluluto ng breakfast, no? Tandaan mo na lang na kung hindi yan ginawa ng partner mo para sa'yo, ikaw ang gagawa niyan lahat. So, kailangan maging mapagpasalamat. Maging grateful sa mga maliliit at malalaking bagay na ginagawa niya upang mapaganda ang inyong pagsasama at para maturuan din ng partner mo na if he continues to do those same things, instead na sermon na matatanggap niya ay pasasalamat at papuri. And that will make him want to do these things even more. Sa ganitong paraan, mas lalo siyang mai-inspire na magpakabuti at magbigay ng magandang feedback sa'yo. Maraming salamat sa pagnood. Those are the 8 tips, no? Kung paano maging mas maganda ang relasyon mo sa inyong asawa. If you have topic requests or shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Thank you and see you in the future videos of the Paano Ba Tagalog How To channel.